Ilocos Norte, ang isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa Luzon. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Lawag at nakaharap ang lalawigan ng Ilocos Norte sa dagat Luzon sa kanluran at sa kipot ng Luzon sa hilaga. Matatagpuan ito sa hilagang kanluran, bahagi ng pulo ng Luzon, at ang hangganan nito sa silangan ay ang mga lalawigan ng Cagayan at Apayao, at sa timog ay ang mga lalawigan ng Abra at Ilocos Sur. Kilala ang lalawigan bilang pook kapanganakan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kilala rin ang lalawigan bilang isang lalawigang panturismo sa hilaga, kung saan matatagpuan ang Fort Ilocandia, isang magarang hotel at resort na taniyag sa mga banyaga. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 2010, lugar ng Ilocos Norte. Ako si Ken. Nasa edad 33 na ako ngayon. May pangyayari sa aking buhay na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong 19 anyos pa lang ako. Pasensya na kayo mga kabaryo, dahil ayaw kong banggitin ang eksaktong lugar upang mapangalagaan ang mga taong naninirahan doon. Dahil alam ko, hindi lahat ng tao ay pareho ang paniniwala. Lumaki ako at pinanganak sa lugar ng Quezon City, isang malaking syudad na umiikot ang buhay sa teknolohiya at modernisasyon. Isa akong modernong kabataan na hindi naniniwala sa mga aswang, multo, anting-anting, at iba pang nasa paranormal na larangan. Sa katunayan, katuwaan lang sa aming magbabarkada ang mga palabas na nakakatakot. Aminin nyo, masaya manood ng horror kapag kasama mo ang iyong mga barkada. 6 kaming magbabarkada. May mga kaya sa buhay. Walang iniisip kundi lakwatsa, gala at walwalan. Si Dylan, Chris, Alexa, Gwen, Marcia at ako, napagkasunduan namin na magpunta sa Ilocos. Simula 15 anyos ako ay kada bakasyon, nagpupunta kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Bali, 5 taon na namin iyong ginagawa. At sa taong ito, lakas loob kami na nagpunta ng norte. Gamit ang kotse ni Dylan. Si Dylan ang pinakakuya sa grupo at meron kaming kasunduan. Desisyon niya ang nasa huli at ang masusunod. Dahil nga sa mga kabataan, mahilig kami sa pakikipagsapalaran. Matapang at mapupusok. Kumuha kami ng 2 kwarto ng hotel. Isa sa aming mga lalaki at isa rin para sa mga babae. Sa ikalawang araw namin sa paglilibot, nakarating kami sa isang liblib na baryo. Pero marami naman ang mga naninirahan doon. May kalayuan lang talaga sa kabihasnan. Walang signal at piso na lang ang pamasahe papuntang langit. Ganun siya kaliblib. Mabuti at may kuryente naman. Tuloy-tuloy lang ang aming biyahe habang kumukuha ng mga larawan sa mga magagandang tanawin. Minsan humihinto pa kami para lang magpakuha ng larawan
hanggang sa hindi namin napansin. Nasa malayong lugar na pala kami at paubos na rin ang gasolina ng sasakyan. Mas napalayo pa kami dahil sa paghahanap ng gasolinahan. Inabot na kami ng alas 7 at nagugutom na rin. Hanggang sa isang baryo, may nakita kaming bukas na karinderiya. Noong una ay nag-iinarte pa ang mga babaeng kasama namin dahil ayaw nilang kumain sa karinderiya. May 3 potahe ang nandoon. Natatandaan ko bang dinuguan, adobong pusit at pansit na may sahog na hipon. Nagtaka kami kung bakit mainit pa at tila bagong luto pa ang mga iyon. Ayon naman sa may-ari, panggabi daw talaga sila kung magbukas para sa mga biyahedor ng mga gulay papuntang kabisera. Subalit, bawal sa akin ang pusit at hipon at ayaw ko rin kumain ng dinuguan. Kaya biskwit na lang ang aking nilantakan. Nakilala namin noon kabaryo si Lolo Ben, ang may-ari ng karinderiya. Maamo at palangiti si Lolo Ben. Nabanggit din namin sa kanya na paubos na ang aming gasolina. Ayon kay Lolo Ben, may nagtitinda ng gasolina pero alas 12 pa ang dating nito. Nakamotorsiklo at nakalagay sa bote ang mga binibentang gasolina. Kaya mahabang oras pa ang aming hihintayin. Nag-alok naman si Lolo na pwede kaming manatili muna sa kanyang tindahan. Dahil hindi kami sanay humiga sa matigas na upuang kahoy, ay hirap kaming makatulog. Kaya labas-pasok kami sa karinderiya. Nababagot na rin kami dahil walang silbi ang aming mga cellphone dahil walang signal sa lugar. Mukhang bagot na kayo mga bata. May alam ako na pampawala sa bagot nyo. At tila pampalipas na rin ang oras habang hinihintay nyo ang gasolina. Uwi ka sa amin ni Lolo Ben. At ayun na nga, nag-umpisa ng magkwento si Lolo Ben. Unang kwento, nangyari sa taong 1970. Lugar ng Kalibo, Aklan. Sa isang liblib na baryo, may mag-asawang Cosme at Zoraida. Ang mga naninirahan sa baryong iyon ay napakakonti lamang. Kaya magkakakilala lamang sila. Pero malayo ang agwat ng bahay. Nasa 2 taon pa lamang sila na nakatira sa baryo. Ang hanap buhay ni Zoraida ay ang paglalako ng inihaw na saging. Habang ang asawa nito na si Cosme ay mananggiti o nangunguha ng tuba sa niyog at nag-iimbak rin upang maging suka bago ito tuluyang ibenta. Minsan isang araw, habang naglalako si Zoraida, ay napadaan siya sa bahay ni Lucia. Inalok niya ang kaibigan habang nagkakape sa balkonahe. Oy Lucia, bagay na bagay itong inihaw na saging dyan sa kape mo. Halika na, bili ka. Pinaunlakan naman ni Lucia si Zoraida at bumili ito ng 2. Para daw ang isa sa atin niyang si Miding. Nasa kusina pa kasi naghahanda ng tanghalian. Nakasanayan na kasi ni Zoraida na makipagkwentuhan muna sa mga kaibigan ng ilang minuto bago tuluyang magpatuloy sa paglalako. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na si Miding. Nasa labas ng bahay nakatayo si Zoraida habang nagtatawanan pa sila ni Lucia sa kanilang pinag-uusapan.
Hindi na ito tumuloy, baka abutin pa ng 1 oras ang kanilang kwentuhan. Biglang natigilan si Miding nang makita niya si Zoraida. Tumitig ito sa tiyan ng babae at kahit 2 beses na siyang binati ni Zoraida, ay tila hindi ito nakarinig at nagpatuloy lang sa pagtitig hanggang sa nagwika itong si Miding nang, "Ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo?" Nagtaka naman si Zoraida dahil hindi naman siya buntis. Pero 2 linggo na ay hindi pa rin siya dinadatnan. Agad hinarang ni Lucia si Miding sa kanyang pagsasalita at nagpaalam ito kay Zoraida na may gagawin pa silang magkapatid. Napakamot na lamang si Zoraida sa inasal ng magkapatid. Umalis na lamang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pero napaisip siya sa sinabi ni Miding. Baka nga siguro ay buntis ito. Kaya nang maubos na ang nilalako, ay nagpunta ito sa isang hilot na si Aling Rosaura. Kinumpirma naman ito ng matanda. Labis-labis naman ang tuwa ni Zoraida dahil unang anak nila ito ni Cosme. Sa pagbalik niya ay dumaan siya kina Lucia upang ibalita na totoo nga ang sinabi ng kanyang kapatid. Imbis na matuwa ay pinagsabihan pa ni Lucia si Zoraida na wag nang dadalaw sa bahay nila. Napakanot noon na lamang ang babae. Habang pauwi ay nagmamadali ito, sabay sambit sa pangalan ng asawa. Noong una ay inakala ni Cosme na may masamang nangyari. Ngunit nang nalaman nito ang magandang balita, ay napatalon pa ang lalaki sa sobrang tuwa. Minsan isang umaga, habang naglalaba sa ilog si Zoraida, ay dumating itong si Miding. Humingi ito ng dispensa sa inasal ni Lucia. Tumugon naman ang buntis na wala iyon sa kanya. Matapos noon ay wala ng ibang pinag-usapan ang dalawa, kundi ang kanyang pagbubuntis. Dahil unang beses, pinagmalaki talaga niya ang nasa kanyang sinapupunan. Habang nagkukusot at masayang nagkikwento si Zoraida, titig na titig naman si Miding sa tiyan ng babae. Animoy isang pagkain na katakam-takam ang itsura nito. Hanggang sa may biglang tumawag kay Miding, galit na tinawag ni Lucia ang kanyang ate Miding. Sa sandaling iyon, para bang si Lucia ang nakakatanda sa kanilang magkapatid. Nagwika naman si Zoraida na nagkwekwentuhan lang naman sila ni Miding. Pero hindi nagpapigil si Lucia. Hinila niya si Miding at dinala sa bahay. Minsan isang umaga, habang naglalako si Zoraida, ay nasalubong niya itong si Lucia. "Lucia, galit ka ba sa akin?" Malungkot na tanong ni Zoraida. "Zoraida, hindi ako galit sa'yo. Basta huwag ka na munang makipag-usap sa ate Miding ko." Tugon dito ni Lucia. Tinanong pa ito ni Zoraida kung bakit, pero nagmadali na itong umalis. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Miding kay Zoraida upang bigyan ng pagkain. Pampalubag loob sa inasal na naman ng kanyang kapatid. Tinanong naman niya si Miding kung ano ang dahilan kung bakit pinagbawalan siya ni Lucia na kausapin ito. Tumugon naman dito si Miding nang, "Kahit ito na ang uli, Zoraida.
Basta kainin mo yung ulam ha. Nang biglang dumating na naman si Lucia, walang ano-ano, inagaw niya ang pagkain at tuluyang itinapon sa lupa. Sumusobra ka na, Lucia. Sigaw dito ni Miding. Ikaw ang sumusobra. Tama na ate. Tama na. Pilit hinila ni Lucia ang kapatid. Hindi na talaga maintindihan ni Zoraida ang mga nangyayari. Kaya isang gabi, inilahad na niya kay Cosme ang mga nangyari. Wala namang maisip na ideya ang asawa. Bagkus, pinaiiwas na lamang siya sa magkapatid. Dahil sa narinig na kwento sa asawa, nagtanong-tanong si Cosme tungkol kay Miding. Lahat ng napagtanungan niya ng mga kaibigan at suki sa tuba ay tila biglang natakot. Hanggang sa nagyaya siya ng inuman sa dalawa nito. At nang tinamaan na ng espiritu ng alak, ay nagsalita na itong si Mang Karding. Ayon dito, si Miding ay ang nag-iisang aswang sa baryo. Isa umano itong Tiktik. Ang huling inatake niya na taga-baryo ay si Flora. 3 taon na ang nakakalipas. Hindi naman nananalo ng kapitbahay si Miding. Maliban na lang kung ang biktima ay buntis. Kaya kapag may nagbuntis sa baryo, ay umaalis ito. Tsaka na lang bumabalik kapag tuluyan ng nakapanganak. Si Flora noon ay nagmamatigas. Ayaw niyang umalis dahil hindi raw siya natatakot kay Miding. Sa katunayan ay nakipaglaban pa itong si Flora kahit buntis na ito. Siya ang may gawa sa malaking peklat ni Miding sa bandang balikat. Pero hindi pa rin nanaig itong si Flora. Namatay siya, pati ang bata sa kanyang sinapupunan. Kaya kapag may buntis sa baryo, tiyak, hindi ito papalagpasin ni Miding. Wala rin kasing naglakas loob na kalabanin si Miding dahil sa labis na takot. Ngayong may ideya na si Cosme sa mga nangyayari sa pagitan ng asawa at sa magkapatid na Lucia at Miding. Kinabukasan, sinadya ni Cosme ang bahay ni Lucia. Hinahanap niya si Miding at nang makaharap ay tuluyang nagbanta ang lalaki. Miding, sa oras na galawin mo ang asawa at ang magiging anak ko, papatayin kita. Ngumisi lang naman si Miding, ngunit pinagsabihan siya ng kapatid na tigilan na si Zoraida. Simula sa araw na iyon ay naglagay na ng pangontra si Cosme. Binalaan na rin niya ang asawa tungkol kay Miding, ngunit hindi ito makapaniwala. Lingid sa kaalaman ng kanyang kababaryo, si Cosme ay may tangan na anting-anting. Kada 6:00 ng gabi ay nagpapausok ng balat ng nyug itong si Cosme. Isa itong mabisang pangontra sa mga aswang. Ayaw na ayaw ng aswang sa amoy nito. Isa pa sa mga ginagawang pangontra ni Cosme ay ang pagtanim ng mga kalamansi. Habang lumalaki ang tiyan ni Zoraida, ay tumutubo naman ang kalamansi. Hindi rin niya inalis ang mga walis tingting na nakabaliktad sa labas ng bahay. At ang napakatalas na itak na laging sukbit nito sa kanyang bewang at ang karit na gamit niya sa pangunguha ng tuba. Nang sumapit na ang 8 buwan, mas tumindi na ang pagpaparamdam ni Miding.
Isang gabi, ramdam ng mag-asawa ang isang ibon na paikot-ikot sa ibabaw ng kanilang bubong. Pinaintindi ni Cosme na huwag matakot ang asawa dahil nararamdaman ito ng aswang at magiging lakas nila ito. Binalot ni Cosme ng pulang tela ang katawan ng asawa dahil sa paniniwalang hindi makikita ng aswang ang nababalutan nito. Maya-maya pa ay dumapo ang ibon sa bubong, ngunit agaran din itong lumipad dahil sa tangkay ng suwa na nakasabit sa bubungan. Maya-maya pa ay may narinig na silang naglalakad papalapit sa bahay. Dahil sa pagka-desperado ng aswang, ay sa bintana na ito naghanap ng paraan upang makapasok ang dila nito. Ugali din kasi ng tiktik ay gagawing tahimik hanggat maaari ang pambibiktima nito. Sa mismong bintana sa kwarto ng mag-asawa, dahan-dahang inangat ng tiktik ang bintana hanggang sa nakapasok ang napakaitim na kamay nito. Sa sandaling iyon ay nasa sulok ang mag-asawa, tila nakasuksok sa gilid. Ilang sandali pa ay gumapang na ang sinulid na dila nito. Pahaba ng pahaba, halos nangalahati na sa kama. Marahan naman na inilabas ni Cosme ang itak at nang makahanap na ng tiyempo ay agad tinaga ni Cosme ang dila ng tiktik. Naputol ito at tila mabilis tumakbo ang aswang na umiiyak sa sakit. Kinabukasan ay agad pinasok ni Cosme ang bahay ng magkapatid. Nadatnan niya sa kwarto ang nakahigang si Miding habang pinupunasan ni Lucia ang walang tigil na pagdurgo ng dila ng kapatid. Wala ring tigil sa pag-iyak si Lucia sa sinapit ng kapatid. Alam na ni Lucia ang nangyari kahit wala pang magsasabi sa kanya. Nakadama ng pagkahabag si Cosme pero nararapat lang iyon kay Miding. Walang ibang sinisi si Lucia kundi ang sariling kapatid dahil sa pagiging ganid nito sa laman ng isang tao. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lang nila na pumanaw na si Miding. Malungkot man ito para kay Lucia, ngunit kaginhawaan naman ito para sa mga taga-baryo. Ikalawang kwento. Nangyari ito sa taong 1990. Lugar ng Barile, Cebu. Unang beses makapunta ni Raymond sa bahay bakasyunan nila sa Cebu. Anak mayaman itong si Raymond na tubong Davao. Kasama niya sa bakasyon ang kanyang ina. Kahit bakasyon ay laging abala, kaya ang laging kasama ni Raymond sa bahay nila ay si Mang Jose, isang katiwala sa bahay bakasyunan. Sa panahong ito ay nasa edad 12 itong si Raymond. Ang bahay na iyon ay nasa mismong kagubatan. Namana iyon ng ina ni Raymond sa mga ninuno pa na may-ari ng malaking lupain sa kanilang lugar. Damuhan ang bakuran ng bahay na pinanatiling maiksi ni Mang Jose. Si Mang Jose ay dati pang katiwala ng mga magulang ng ina ni Raymond. May bahay naman siya sa di kalayuan.
Ayaw niya kasing tumira sa napakalaking bahay na mag-isa lamang. Kapag umaalis na ang amo, ay umaalis na rin ito sa bahay. Bumibisita na lamang siya rito isang beses sa loob ng isang linggo. Yun ang ginagawa ni Mang Jose upang maglinis at aayusin kung may sirang bahagi ang bahay. Ang bahay ay gawa sa magagandang materyales. Ang unang palapag ay gawa sa simento at ang ikalawang palapag naman ay gawa sa kahoy. May malaking terasa din ito sa itaas na palapag. Kaya ito pinatayuan ng malaking bahay dahil nais ipaalam ng kanyang lolo na mas dominante ang mga tao kesa sa mga aswang. At may karapatan ang mga tao na manirahan sa mundo higit kesa sa mga nilalang ng dilim. Si Mang Jose ay isang manggagamot. Isa rin siyang manunugis ng aswang noong naglipana pa ito sa kanilang lugar. Sa panahong ito ay may mga nasisipat pa rin ang matanda, ngunit ipinagbahala niya na lamang ito. Alam niya kasi na hindi siya nito gagambalain dahil sa tangan niyang taglay, ang sinukuan. Sa unang araw pa lang ay mahigpit na binilinan ni Mang Jose itong si Raymond na bawal lumabas ng bahay mag-isa. Bawal rin siyang makipag-usap sa kahit sino man. At pagsapit ng gabi, manatili lamang siya sa nakasaradong bahay. Medyo kumunot ang noo noon ng bata dahil sa napakaraming bawal na pinagsasabi ni Mang Jose. Subalit, sa unang araw pa lang, lubhang napakatigas na ng ulo ng batang ito dahil nakita na lamang ito ni Mang Jose na nasa likod ng bahay at umaakyat sa mga puno. Agad naman itong sinuway ni Mang Jose at binabalik sa loob ng bahay. Nako, napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Unang araw pa lang pinapasakit mo na ang ulo ko ha. Sambit dito ni Mang Jose. Lolo naman, kasi nabuburyong na ako dito sa loob ng bahay. Hindi ba pwedeng gumala? Tanong dito ni Raymond. Lingid kasi sa kaalaman ng mag-ina, meron isang nilalang na gumagala tuwing gabi. At kahit minsan, nagpapakita rin ito sa araw. Ito ay ang taong ibon. Ito ay mahahalin tulad sa isang mandaragit. Kapag malapit na ang kabilugan ng buwan, madalas na itong nagpapakita. Ang itsura nito ay katawan ng tao na may mukha ng ibon at meron din itong pakpak. Malalaki at mahaba rin ang mga kuko nito sa paa. Minsan isang gabi, nasa terasa si Raymond. Nakahiga siya sa isang mahabang upuan at nakatingin sa napakaganda at bilog na buwan. Bandang 11:00 na ng gabi, medyo inaantok na ang batang si Raymond. Pumipikit-pikit na ang mga mata nang biglang may nasilayan siya na isang bagay na lumilipad na dumaan mismo sa buwan. Napakurap ng mabilis itong si Raymond at inakala niya na namalikmata lamang siya. Makalipas ang ilang minuto, dumaan na naman ang bagay na iyon. Kaya naman dito na napabalikwas itong si Raymond. Teka, ano ba yun, ibon? Pagtataka dito ni Raymond. Tumayo si Raymond
at tuluyang sinipat-sipat ang paligid. Wala naman siyang nakitang kakaiba o kahit anong bagay na lumilipad. Kaya bumalik siya sa pagkakahiga sa mahabang upuan. Samantala, nagising naman si Mang Jose dahil nakaramdam ito ng uhaw. Nagtungo siya ng kusina upang uminom ng tubig. At bago siya pumanhik sa kanyang silid na naisipan niya munang libutin ang buong bahay upang suriin kung nakasarado na ba ang lahat. Hanggang sa nasipat niya si Raymond na nakaiga doon sa terasa na nag-iisa. Naglakad siya palapit sa bata nang biglang nakita niya ang napakalaking ibon na patungo sa direksyon ni Raymond. Mabuti na lang ay nakabitaw agad ng tigalpo itong si Mang Jose at natamaan ang nilalang. Nagulat na lamang si Raymond dahil merong biglang kumalabog. Napabalikwas ang bata at agad naman siyang nilapitan ni Mang Jose at inayang pumasok na sa loob. Naku kang bata ka, muntikan ka na, hindi mo lang alam. Sambit dito ni Mang Jose. Bakit Mang Jose? Ano ba yung ingay kanina? Pagtatakang tanong dito ni Raymond. Umiling na lamang ang matanda at sinamahan ang bata papasok sa kanyang kwarto. Nasa isip ng matanda na delikado ang lagay ng bata rito, kaya hindi dapat magtagal ang mag-ina na manatili sa lugar nila. Pero papaano naman niya sasabihin? Tiyak na pagtatawanan lamang siya nito. 2 linggo pa na mananatili dito ang mag-ina. Sa inaakala ni Mang Jose na umiwas na ang nilalang dahil sa kanyang tigalpo, nagkakamali ito. Dahil biglang lumagotok ang bubong ng bahay. Halatang may dumapo rito na napakalaking bagay. Agad lumabas ng silid si Mang Jose at nagmadaling umakyat para tingnan si Raymond. Mabilis niyang kinatok ang pinto sa kwarto ng bata. Lumabas naman agad ang bata dahil narinig din niya ang napakalakas na lagotok. Tinanong ng bata kung ano ang bagay na iyon. Bumaba sila agad at itinago si Raymond sa isang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. At sinabihan niya ang bata na wag lalabas hanggat hindi siya ang kumakatok dito. Sa kanilang pagbaba ay naaninag nila ang nilalang na lumilipad paikot sa bahay. Daling itinago ni Mang Jose ang bata sa silid na nasa ilalim ng hagdan. Talagang balak umatake ang nilalang na iyon dahil kinalampag nito ang mga bintana. Hanggang sa nasipat niya ito na nakatayo sa bakuran. Marahang lumapit si Mang Jose habang kinakargahan ng usal ang kanyang itak na unti-unti ring hinuhugot mula sa pagkakasukbit sa kanyang bewang. Sa katunayan, unang beses niyang makakaharap ang ganitong uri ng nilalang. Pero malakas ang paniniwala ni Mang Jose sa kanyang tangan. Bumuka ang pakpak ng nilalang at akmang susugod ito. Binagwisan ni Mang Jose ng latigo, ngunit nahawakan lang ito ng nilalang at tuluyang ibinalibag ang matanda. Malakas ka pala taong ibon, wika ni Mang Jose. Tumingin lang sa kanya ang nilalang at nagtungo sa pintuan.
akmang papasok na ito ay biglang napatalikhod ang nilalang. Pilit ng laban ang nilalang sa kapangyarihan ng sinukuan. Habang nakadikit ang kalaban sa lupa, ay inundaya naman ito ng hampas ng latigo ng matanda. Nagpupumiglas ang nilalang hanggang sa makalipad na ito. Bumulusok pa itaas ang nilalang at tuluyang nawala. Sa hinuwa ni Mang Jose ay balak nitong kuhain ang bata. Agad niyang pinuntahan sa silid si Raymond. Subalit, laking gulat niya nang wala na ito. Tinawag at hinanap niya ang bata. Naroon na pala sa taas, nakatayo sa harap ng babasaging bintana. Kulit mo talaga, ah. Kinabukasan ay umuwi na ang amo ni Mang Jose. Pinakiramdaman niya kung may sasabihin ba ang bata. Subalit, umaktong walang nangyari kagabi. Nang makahanap ng pagkakataon ang matanda, ay dito niya kinausap ang bata. Wala ka bang balak sabihin sa nanay mo ang nangyari kagabi? Mahinang tanong ng matanda. Hindi rin naman maniniwala si mami sa akin kaya wag na lang po siguro. Tugon dito ni Raymond. Minsan, isinama ni Mang Jose ang bata sa ilog upang maligo. Para naman hindi mabagot at kahit papaano, may masaya itong alaala sa kanyang pagbabakasyon. Batid ni Mang Jose na sa kabila ng marangyang pamumuhay, hindi naman masaya ang bata. Isang hapon, inutusan ni Mrs. Araceli si Mang Jose na magpunta sa bayan at may ipapabili. May kotse naman at driver. Biglang pinigil ni Raymond ang pag-alis ng matanda. Pati si Mang Jose ay ayaw din na umalis dahil tiyak na gagabihin siya sa lakad. Hindi pwedeng sila lang mag-ina ang maiwan sa bahay. Pero sino ba naman siya upang suwayin ang utos ng amo? Dahil sa kakulitan ni Raymond ay napagalitan ito ng kanyang ina. Subalit sa sandaling ito ay umiyak na ang bata at tila ba naging balisa ito. Kaya tinanong na ito ng kanyang ina. Inilahad ng bata ang nakaraang nangyari at natawa lang ang ina sa sinabi ng bata. Masyado raw itong naapektuhan sa mga napapanood sa telebisyon. Nang sumapit ang gabi, ayaw ni Raymond na pumanhik sa kanyang silid. Bagkus, doon ito nagpunta sa kwarto sa ilalim ng hagdan. Pinilit siya ng ina at kinaladkad paakyat. Matulog ka na, Raymond. Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi mo. Alam mo bang nakakairita ka na? Halimaw-halimaw ka dyan. Matulog ka na. Bulyaw ng kanyang ina. Dahil sa inis, ay kumuha ng alak si Araceli. Nagpunta ng terasa at doon nagpahangin at tuluyang uminom. Maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita niya ang kabuuan ng lupain. Napangiti na lamang si Araceli dahil sa naglalaro na sa kanyang imahinasyon ang proyektong gagawin sa lugar. Isang proyektong pabahay ang nais nito. Kaya kayong mga puno, bilang ng mga araw nyo, mas pagagandahin ko ang lugar na ito. Nakangiting wika nito sa kanyang sarili. Palakad-lakad pa ang ginang sa kabuuan ng terasa habang iniisip ang plano sa lugar
nang biglang may anino mula sa itaas at napatingala ang ginang. Wala naman siyang nakita at nagpatuloy sa palakad-lakad. Nasipat niya si Raymond na nakasilip noon sa pintong nakabukas. Sinuway niya ang bata at pinabalik sa kwarto. "Mami, wag ka dyan. Nariyan ang halimaw." Nakakatakot na wika ng bata. Sinigawan lang ang bata at pinabalik sa kwarto. Bandang 9:00 na ng gabi, habang sila Mang Jose ay binabaybay na ang daang pauwi. Samantala, umupo na si Araceli sa mahabang upuan at doon ay tuluyang humiga. Habang nakatingin sa buwan, may nasipat siyang maitim at napakaliit na imahe. Hanggang sa palaki ito ng palaki. Tinitigan pa niya ng gusto na pabalikwas ang ginang dahil isang napakalaking ibon ang bumubulusok pababa. Agad na patakbo ang ginang at pumasok sa loob. Teka, ano yun anak? Anak ng... Ang laki naman ng ibon na yun. Sambit nito habang kinakabahan. Nadagdagan pa ang gulat niya nang hilahin siya ng anak. Nais ni Raymond na doon sila sa kwarto sa baba. Tinanong niya ang anak kung anong halimaw ba ang sinasabi nito. Ito ba'y isang malaking ibon? Dito tumango ang anak. Napagtanto nito na marahil totoo ang pinagsasabi ng anak niya kanina. Nagmadali silang bumaba at nagtungo sa silid sa ilalim ng hagdan. Subalit, natigilan sila dahil sa kumakalampag na bubong na gawa sa yero. Takot na ang dalawa at nagtago sa silid sa ibaba. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng nabasag na salamin. Malamang nakapasok na ang nilalang mula sa ikalawang palapag ng bahay. Mas tumindi pa ang kanilang takot nang marinig nila itong bumaba ng hagdan. Naging tahimik at biglang hinila ng nilalang ang pintuan sa pinagtataguan ng mag-ina. Kinuha ni Araceli ang panglinis ng sahig at itinusok sa katawan ng nilalang. Napaatras ito ng bahagya. Gumapang si Raymond at tumakas. Pero bago palang makalayo ay nahawakan na ito ng taong ibon. Pinagpapalo naman ng ina ang kamay ng halimaw. Hinampas ng halimaw ang ginang at tumilapon. Binitbit na ng halimaw si Raymond paakyat ng hagdan. Humihingi ito ng saklolo. Gustuhin man ni Araceli na tulungan ng anak, ay hindi niya na ito magawa. Marahang humakbang paakyat ang halimaw hanggang sa dumating na sina Mang Jose at ang driver. Sa pagbaba pa lang ni Mang Jose ng kotse ay narinig na niya ang sigaw ng amo. Nagmadali silang pumasok sa bahay. Bumungad sa matanda ang nakadapang amo habang sumisigaw ng, "Ang anak ko, nandun sa terasa." Muling lumabas ng bahay ang matanda at tiningnan ang terasa. Doon nga ay nakita niya na bitbit ng taong ibon itong si Raymond. Bumuka ang malapad na pakpak. Akmang lilipad na ang halimaw ay bigla itong natigalpo ni Mang Jose. Napaatras ng bahagya ang halimaw, ngunit
muling ibinuka ang pakpak at nag-akmang lilipad, ngunit agad hinampas ng matanda ang kamay sa lupa sa sahig. Sabay sa mabilis na mga usal, umatungal ang taong ibon at dumikit ito sa sahig. Pinakiusapan ni Mang Jose ang driver na kuhain si Raymond sa nilalang na iyon. Nagmadaling pumanhik sa taas ang driver at pilit na inagaw sa halimaw itong si Raymond. Hindi naman nakapalag ang halimaw dahil hindi na rin ito makagalaw. Nagmadali sa pagbaba ang driver habang kasama na si Raymond. Pilit din itong tinutulungan ang among babae upang makalabas ng bahay. Nagpupumiglas ang halimaw hanggang sa nakawala ito at tuluyang bumulusok paitaas at muling naglaho. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Araceli dahil nailigtas ang kanyang anak, habang si Mang Jose ay nakatingala sa langit at iniisip kung anong uri bang nilalang ang nakalaban niya at kung bakit pilit nitong kinukuha ang bata. Ikatlong kwento. Lugar ng Ilocos Norte. Taong 2010. Meron isang grupo ng magkakaibigan ang napadpad sa isang liblib na baryo. Aba teka, kwento ba namin yan, Lolo Ben? Biglang sambit ni Dylan. Bakit? Ayaw nyo ba na maging bahagi ng aking mga kwento? Tanong dito ni Lolo Ben. Medyo natakot ang ilan sa kanila at dinala na lang sa tawa at iniisip na nagbibiro lang ang matanda. Subalit ayon sa matanda, nangyari ang kwento. 3 buwan ang nakakalipas. May isang karinderyang pinuntahan ng mga magkakaibigan upang doon maghapunan, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang karinderyang iyon ay may kakaibang putahe. Sarap na nilantakan ng magkakaibigan ang pagkaing binili nila sa karinderyang ito. Matapos nilang kumain, ay nag-abot ng bayad ang isa sa kanila. Ngunit hindi ito tinanggap ng may-ari dahil hindi nito kailangan ang pera nila. Nagtaka naman ng lalaki sa sinasabi ng may-ari. Kaya naman, nagtanong ito kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Subalit, lumakad lang ang may-ari at isinara ang pinto at nagwika ito ng, "Karne ang inyong kinain, kaya marapat lang na ang karne din ang inyong ibabayad." Sambit ng may-ari. Napakunot na lamang ng noo ang magbabarkada dahil hindi nila mawari kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng matanda. Ang sabi nito, "Bakit hindi nyo tingnan kung ano ang inyong kinakain?" Kaya naman agad binuksan ng isa sa mga magkakaibigan ang kalderong pinaglalagyan ng mga pagkain. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita dahil ang mga naroon ay ang iba't ibang parte ng tao na tinadtad. Napatras ito at natakot ng gusto, kaya agad ding tiningnan ng mga kasamahan kung anong meron sa loob ng mga kaldero. Dahil sa kanilang nakita, naghiyawan at nagsigawan ang lahat. Sa isang iglap, ang maayos na karinderya ay bigla na lang naging tila lumang-luma na.
Napakadumi at napakabaho ng amoy. Kasunod nito ay lumabas mula sa kusina ang 3 kalalakihan na may dalang mga itak. Nakangisi pa ang mga ito na nanlilisik ang mga mata. Nag-umpisa na umiyak ang ilan sa magbabarkada at nagmamakaawa na palayain na lang sila. Handa silang magbayad kahit magkano, makalabas lamang sa karinderyang ito. Ngunit tila huli na ang lahat dahil sumugod na ang 3 kalalakihan at pinagtataga ang mga magkakaibigan. Naging pamalit putahe ang katawan ng mga magkakaibigan upang ihanda na naman sa panibagong bisita. At doon nagtatapos ang kwento ni Lolo Ben. Nagtinginan kaming magbabarkada at napalunok na lamang. Lakas loob naman na nagtanong si Alexa kung nasaan ba ang karinderyang iyon. Bakit hindi mo itanong sa mga kasama ko? Tugon dito ni Lolo Ben. Nang lingunin namin ay nakita namin ang 3 kalalakihan na may hawak-hawak ng mga itak at patalim. Agad kaming nagsitayo ang magbabarkada at akmang tumakbo palabas. Subalit biglang natigilan ang mga kaibigan ko at nagwika ang matanda ng, kung sino ang kumain ay siyang matitira dito upang magbayaran ang kanilang nakain. Ken, tumakbo ka na. Humingi ka ng saklolo, bilisan mo na. Sigaw ni Dylan sa akin. Hanggang sa biglang pinagtataga ang mga kaibigan ko na walang palaban-laban. Masakit man para sa akin pero kailangan ko silang iwan at humingi ng saklolo. Mabilis akong tumakbo pero hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Hanggang sa nasipat ko ang iilang tao sa di kalayuan. Manong, tulungan niyo po ako. Ang mga kaibigan ko nandoon sa loob pinagtataga. Tugon ko sa kanila na hinihingal-hingal pa. Nako bata, maswerte ka at hindi ka nakain. Tugon ng lalaki. Dagdag pa ng lalaki, 2 taon na ang nakakalipas na may 1 tao na nakatakas sa karinderya ni Lolo Ben. Sinamahan ako ng lalaki papunta sa karinderya, subalit umayaw na ako. Kaya nagdesisyon ang lalaki na mauna siyang tutungo sa sinasabing karinderya. Nakatayo ang lalaki sa harapan ng karinderya. Batid ko na sarado ang pinto. Halika dito bata, tingnan mo. Sarado. Buksan natin. Wika ng lalaki. Sa pagbukas nito ay tila mga naiwang kahoy na natupok sa sunog pero buong buo pa rin ang lugar. Ayon dito, kahit sino pa ang magpapatunay na totoo ang karinderya ni Lolo Ben, ay palaging ganito ang nakikita ng mga tao. Isang abandonadong lugar na dati ay nasunog. Nilibot ko ang aking paningin. Kahit ni isang bakas ng mga kaibigan ko ay wala na. Nanlumo na lamang ako sa kababalaghang nararanasan ko. Tinanong ako ng lalaki kung papaano kami napunta dito. Inilahad ko naman ang lahat. Napailing na lamang ang lalaki at tinawag niya ang isa pang lalaki na sa tingin ko ay kaibigan niya. Nagwika ito na bigyan ako ng gasolina at nang makabalik na sa Maynila. Nagmamaneo ako ng sasakyan ni Dylan. Nagulong-gulo ang isip ko.
Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa mga magulang nila ang lahat. Tanging iilang gamit na lamang ng mga kaibigan ko ang nakasama ko pauwi ng Maynila. Ilang beses ko ding pinahinto ang sasakyan dahil hindi ko mapigilan ang maiyak sa mga nangyari. Tila ba isang panaginip ang lahat dahil sa hindi na naging tama ang aking wisyo ay naaksidente ako. Sa aking pagmulat ay nasa ospital na ako ng Zambales. Makalipas ang ilang oras ay isa-isa na ring dumating ang mga magulang ng kaibigan ko. Subalit, wala akong magawa kundi sabihin sa kanila ang totoo. Dumating ako ng Maynila na wala sa sarili. Ipinagtapat ko sa kanila ang lahat. Subalit, walang naniniwala. Umabot pa sa punto na kinasuhan ako subalit wala namang makitang ebidensya laban sa akin kaya tuluyang naisara ang kaso. Pati ang paghahanap nila sa mga kaibigan ko ay walang nangyari at kahit kailan hindi na natagpuan ang aking mga kaibigan. Ang aking karanasan mga kabaryo ay nagbigay sa akin ng aral sa buhay. Huwag pairalin ang pagiging mapusok at pagmamalabisan ang kalayaan. Dahil sa sobrang pagkakampante natin, nakakalimutan na natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Mapagsa hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko kung bakit kami pumasok sa karinderiya ni Lolo Ben sa Ilocos. Okay, so ayun. sorry. Grabe no. Ito, para sa akin, ang hirap magbigay ng opinion lalo na masabi mo nating dalawa no, pwedeng tatlong kwento ang nangyari. First time to na mangyari sa channel natin, di ba? Na may ganitong sender. Sino to? Si Ken. Ayun, si Ken. Salamat sa'yo pala, Ken, sa pagbabahagi mo ng kwento. No? Unang-una doon sa nangyari sa magkapatid, no? Yung si Zoraida, saka si Lucia, si Miding ba? O yun. Parang casual na aswangan eh, no? Hindi ko alam kung paano na ikwento yun ni Lolo Ben, no? Ang malaking tanong kasi rito, kabaryo, nasaan talaga to si Lolo Ben? Diba? Kasi mismong si Ken, mismong itong sender, hindi niya mabigay yung kung ano, parang ito opinion ko lang, pero feeling ko ano to, nung time na napunta sila sa karinderya ni Lolo Ben, feeling ko may ano to, may sabulag to na malakas. Kumbaga mataas na antas ng sabulag. Kasi yun nga, kumbaga dahil sa nawalan sila ng gas, alas 12 pa. Ang lupit din eh. Isipin nyo, kwento ni Lolo Ben lahat, no? Pati dun kay Raymond na yung tungkol sa aswang. Isipin mo, para siyang basta hindi ko ma-explain kung anong klase to na pangyayari, pero para sa akin ang galing. Yun nga lang, nakakalungkot kasi nawala yung kaibigan nila ni Ken. Kasi talaga namang nung tiningnan nga nung dalawang tao, kasi nung sinend sa akin to ni Ken, may mga chat pa siya, kaya lang sa amin na lang talaga yun. Kasi ayaw niya rin sabihin sa dito. Gusto niya ito lang. Pero may usapan pa kami na ayaan nyo na, sa amin na lang yun. Kasi ngayon, ilang taon na to si Ken? Diba? 2010 nangyari to. Oh. Kumbaga sariwang-sariwa pa. Kumbaga sa channel na, ay sa mga kwento na ina-upload natin. Isipin nyo, 2010. So, ganun kagrabe yung
nangyaring karanasan nila, no? Tama naman yung sinabi ni Ken na yun nga, wag pairali ng pagiging mapusok, no? Hindi lang naman sa ganitong uri ng aspeto na pamamasyal o paglilibot, sa lahat ng aspeto. Baga lagi nating pag-isipan, pero hindi ko rin masisisi. Kahit ako rin naman, di ba? Kahit kayo. Kung talagang gutom na kayo tas may karinderya,